Magandang umaga, Pilipinas! Ako si Karen Jessa Brase at narito ang mga nagbabagang balita. DepEd may bagong kurikulum. Pinoy sa Gaza, pinalaya na. Isang bituin, isang mithiin. A National Parole-Making Competition Year 2. Pinay weightlifter, Fidelin Diaz, nakasungkit. Isang graduating students dead on the spot. Katniel, hiwalay na raw? Balitang pang-edukasyon. Inilunsad ng DepEd ang bagong kurikulum na sisimulang ipapatupad sa susunod na taon. May nabawas sa kasulukuyang kurikulum, ngunit may asignatura ding balak idagdag. Yan ang ibabalita ni Maria Belia Nugadas. Ayon pa kay Vice Presidente ang Secretary of Education, Sara Duterte, na ang curriculum ay overloaded na. Yan ang dahilan kung bakit compromise ang learning delivery ng basic education sa bansa. Kaya naman matapos ang 2 taong pagre-review ay inilunsad na ngayong araw ang K-10 curriculum. Pinasalamatan naman ng Vice Presidente ang dating Secretary of Education, Leonor Briones, para sa kanyang inisyatibong simulan ang curriculum review. Sa itinatag na matatag K-10 curriculum, 70% daw ang nabawas sa kasalukuyang kurikulum na ginagamit ng pampublikong paaralan para lalo daw makatulong sa pagpapalalim ng kaalaman sa mas epektibo at mas makabuluhang learning experience. Sa grade 1 at grade 2, mula sa dating 7 learning area, magiging 5 na lang ang subjects. Pagdating ng grade 3, saka madaragdagan ng science. Pagtungtong sa mas mataas na baitang, saka maragdagan pa ng ibang asignatura. Mapapalitan naman ng Values Education ang GMRC pagtungtong sa grade 7 to 10. So din sama ni Vice President Duterte ang Peace Education. Phase implementation naman ang gagawin sa matatag curriculum, simula sa school year 2024 to 2025 hanggang sa school year 2027 to 2028. Meron pa rin daw asignatura na ibibigay maliban pag weekend. Balik sa'yo, Karen. At sa balitang pang-international, natitirang Pinoy na bihag ng Hamas group sa Gaza, pinalaya na, ayon kay Marcos. Ating pakinggan ang ulat ni Miraflor Cortez. Natitirang Pinoy na bihag ng Hamas group sa Gaza, pinalaya na ayon kay Marcos. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pinalaya na rin ng Hamas group sa Gaza Strip ang natitirang Pinoy na binihag ng grupo nang salakayin nila ang Israel noong Oktubre. Sa post ni Marcos sa X, nitong Miyerkules, kinilala niya ang ikalawa at huling Pinoy na bihag ng Hamas na si Noraline Babadilla. Ayon kay Marcos, inatasan niya ang Philippine Embassy sa Tel Aviv na ibigay kay Babadilla ang mga kailangan, tulong nito sa pagkikipag-ugnayan na rin sa Israel authorities. Pinasalamatan ng Pangulo ang Israel government sa tulong nito sa mga Pilipino doon. Gayon din sa pamahalaan ng Egypt at Qatar na naging bahagi ng negosasyon ng Israel at Hamas. Sa hiwalay na pahayag, pinatuwa ng Department of Foreign Affairs o DFA ang pagpapalaya kay Babadilla. Nagpapasalamat ang kagawaran sa Qatar sa naging papel nito bilang tagapamagitan sa negosasyon. Magpasalamat din ang DFA sa Israel para sa pagsang-ayon sa mga kondisyon na nagbigay daan sa paglaya ng mas maraming bihag kasama na si Binibining Babadilla at para sa lahat ng kanilang tulong na ibinigay sa ating mga kababayan sa Israel. Nagpapatrol, Miraflor Cortez. Maraming salamat, Cortez. At sa balitang pang-publisidad, isang bituin, isang mithiin. A National Parole-Making Competition Year 2. Sa kompetisyon, nasungkit ng Paralang Bohol Island State University ang ikatlong spot. Ating alamin ang iba pang detalye sa ulat ni Echel Marang. Parole entry sa Bohol Island State University nasungkit ang third prize sa National Parole Making Competition.
Bida ang Bohol Island State University matapos masungkit ang third prize sa National Parole Making Competition sa mga state universities sa buong bansa na inorganisa sa Office ng Presidente of the Republic of the Philippines. Natalo nila ang 86 na entries mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang inspirasyon nila sa paggawa, they wanted to showcase the traditions of the Bohol Island State University and the authentic of the Bohol Island State University. Bilang parangal, nakatanggap ng 200,000 ang grupo at ang mga estudyante na kabilang sa grupo ay makakatanggap ng laptop at mobile phone showcase. At paaralan ay makakatanggap ng photo at video editing package consisting of a camera, gimbal, and laptop with a 1-year subscription editing software package. Balik sa studio. Sa balitang esports, Pinay weightlifter Hidilyn Diaz nasungkit ang kauna-unahang gintong Pilipinas sa Olympics at nakuha rin ang bagong records sa women's weightlifting 55 category. Ito ay babalita ni Marilo Rindon. Umpisa pa lang ng laban, determinasyon agad ang ipinakita ni Hidilyn Diaz sa Tokyo Olympics. Malakas ang panimula sa snatch. Nang mabuhat ang 74 at 77 kilograma. Sa huli niyang subok, hindi niya nakuha ang 79 na kilograma, pero positibo pa rin ang Pinay weightlifter. Pagdating sa clean injure, dikit ang laban nila ng Chinese athlete na si Yao Guyu, isang record holder na tumalo kay Hidilyn Diaz sa ASEAN Championship sa Uzbekistan. Ang total ni Hidilyn Diaz ay 224 kilograma. Lamang isa sa China na nagtapos ng 223 kilograma. Emosyonal agad si Hidilyn Diaz nang sa wakas na panalunan ang makilap na gintong medalya para sa Pilipinas. Isang makasaysayang tagpo ng pagtugtugin ang lupang kahirap sa Pilipinas. Hindi ako makakilala. Hindi ako maniwala na nahihirap ako. Na masurpresa ako na nagawa ko yun. Kahit pasikat sa lahat ng mga pre-awards ko dyan sa Pilipinas. Thank you so much. And sa Team HD, at sa lahat ng sumuporta sa akin, thank you so much for believing in me. Sa ngayon ay nasa 35.5 million na ang cash incentives ng Hidilyn. Ang 10 milyong peso ay mula sa gobyerno at ang iba ay mula sa pribadong sektor at ibang nagbabatas. Mayroon din siyang Medal of Valor, house and lot sa Tagaytay, condominium unit, libre at unlimited, flight sa isang airline, lifetime supply ng gasolina. Pero higit sa mga insentibo, mas ikinatutuwa ni Hidilyn na makapagbigay siya ng pag-asa sa mga Pilipino lalong-lalo na ngayon, panahon ng pandemya. Ayon kay Hidilyn Diaz, ini-encourage din niya si Erling Ando na lalaban din sa women's weightlifting sa Olympics. Marilo Rindon, balik sa studio. Maraming salamat, Rindon. At sa balitang investigatory, dead on the spot ang isang graduating student sa Agusan del Sur matapos pagtatagay ng kanyang kapitbahay. Ang suspect nagalit daw ng sitahin ng biktima sa paraan niya ng pagsasaing. Ating alamin ang iba pang detalye sa ulat ni Norma Rosales. Duguan ang babae ito matapos pagtatagain sa loob ng mismo ng kanilang bahay sa barangay Kulambugan, Sibagat, Agusan del Sur noong Sabado ng hapon. Kinilala ang biktima na si Rizalyn Sirahay, 22 taong gulang at graduating education student, habang ang suspect naman ay kinilalang si Ricky Abares. Base sa investigasyon, araw ng karawan ng ama ng biktima na nangyari ang krimen. Kabilang sa mga naimbitahan ay ang suspect. At nagkataon ring natasang itong magsaing para sa salusan. Subalit, pinuna umano ni Rizalyn na pagsasaing ito bagay na ikinagalit ng suspect. Sa investigasyon ng Sibagat Municipal Police Station, nakakuha ng kempo ang suspect na gawin ang krimen matapos ang inuman ng selebrasyon at makatulog ang ama ng biktima. Nakainom rin ang suspect ng gawin ang krimen.
Dead on the spot si Rizalin sa mga taga sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng ama ng biktima at nasa kustodiya na rin ng mga pulis ang suspect sa tulong ng isang testigo at pag-amin nito sa krimen. Mahaharap ang suspect sa reklamong murder. Nagbabalita. Maraming salamat, Nugadas. At para naman sa balitang showbiz. May kumakalat sa social media na hiwalay na daw ang Katniel? Subaybayan natin sa chika ni Sheila Milas Cunha. Sheila? Magandang araw mga kapamilya! Narito ang pinakabagong chika sa showbiz. Sa mga oras na ito, may lumabas na balita tungkol sa magkasitahang Katniel. Ayon sa aming pinagkatiwalaang sources, tila may pagbabago daw sa kanilang relasyon. Subalit, wala pa tayong opisyal na pahayag galing sa kanilang kampo. Hinihintay natin ang opisyal na pahayag sa dalawa bago tayo magbigay ng higit pang detalye. Sa mga tagahanga ng Katniel, abangan ninyo sa susunod na balita para sa mga eksklusibong update. Ito ang Chika Minutes! Maraming salamat, Sheila. At dito nagtatapos ang ating pagbabalita. Ako si Karen Jessa Borase, Tatak, Pilipinas.